So sa madaling salita sir, yung ginawa ni President Ferdinand Marcos, yung kanyang tatay, gusto nyo na maipagpatuloy ni BBM? Yes. At kung halimbawang manalo siya sir at kaharap nyo siya ngayon, ano ang mensahe ninyo kay BBM? Alam mo, masasabi ko lang, Itong video na to, ito yung 2 years ago pa, okay? Pero may mensahe siya dito. tuloy lang niya yung ginawa ng tatay niya. Kasi alam mo yung ginawa ng tatay niya maganda eh. Totoo lang, ang father ko, tiga-gobyerno, ha? Every Christmas, merong bigas, ha? Oh, yun yung ayaw ng mga Duterte. Yung mamimigay ka ng ayuda. Alam mo po, dito sa ating bansa, ang gobyerno talaga, kahit sino yung maging presidente, Mami Nua Maria, shoutout po kahit sino yung maging presidente, nandyan po yung ayuda, hindi po mawawala yan. Yung mga umaayaw lang po sa ayuda, yung may mga pambili ng bigas, ulam, sila po, kunyari nila, ayaw namin sa ayuda. Eh, paano yung mga kababayan natin na sakto lang yung kinikita sa isang araw, minsan kinukulang pa nga. Kailangan po nila yun. 'Di ba? Tapos ang pinapalabas ng mga Duterte, puro kayo ayuda. Oh, dapat trabaho yung binibigay nyo. Tama pagkatanga. Alam nyo, kaya nga nagtatrabaho yung mahal na Pangulo para magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Hindi man po lahat makapagtrabaho agad, pero unti-unti po. Sa totoo lang, yung 6 years nga, kulang pa yan eh. Diba? Kulang pa po yan. Diba? Kaya itong mga DD shits na to, wala talagang mga utak to. Hindi po nag-iisip ng tama. May mga tama sila. Diba? Kasi, sila eh, makaduta eh. O, tingnan mo yung dyan sa Davao, may pulis daw dyan na positive. O, tauhan ni Baste dyan. Anyari Baste! Pag mga Duterte talaga, mga bangag at adik. Di ba? Bangag at adik pag mga Duterte. Tsaka, alam mo ba, yung dinadanas natin ngayon, mga Pilipino, saan bang galing ang 13 month? Ha? Marcos. Saan ba tayo? Saan galing yung 13 month? Yung mga yung mga basher ng mga Marcos dyan. May 13-month pay kayo, di ba? Saan galing yan? Di ba sa mga Marcos yan? Pabash-bash pa kayo, binabash nyo yung mga Marcos. Tapos ang mga Marcos, kaya nagkaroon ng 13-month pay dahil sa mga Marcos. Tapos ibabash nyo. Ha? Ang kakapal ng pagmumukha nyo. K.O. Ayun, tayo mga OFW. Dahil kay Marcos. Alam mo, kung hindi dahil kay Marcos. May sinabi siya eh. Yun, tayo mga OFW. Dahil kay Marcos. Alam mo, kung hindi dahil kay Marcos, hindi tayo mapupunta dito sa kinatatayuan natin. Yes. Ano ba ginawa ng mga nakaraang gobyerno? Si Cory, ano ginawa? Andiyan si Cory, andiyan si Ramos, ha? Si Ninoy. Ay, salamat po sa mga hindi naka-like diyan. Like po tayo sa 404 likes natin diyan. Maraming salamat po. Okay. Itong video po na to ay 2 years ago pa po ito. Ito yung panahon na dikit pa po itong Sara Duterte. Ito yung time na dikit kumbaga close pa sila ni Pangulong Bongbong Marcos. No? So ayan shoutout kay Tiger 99 2.0, support po natin yan, subscribe po natin dahil yan po ay isa nating kasamahan. Di ba? Stats Sulaiman, salamat po sa iyong sa iyong pa-like. Salamat po sa isang like. Okay, tuloy natin. Noy, Estrada, Gloria, ano ginawa? Lahat kurap. Tignan mo nga si Noy, ano pa ginawa? Di ba nilabas yung mga gold bars papuntang Bangkok? Nasaan na? Asan na yung mga binigay ng Lulong Tana, iyak ka na ha. Kasi nailatag na yung impeachment para kay Sara. Kaya para sa inyo, dahil mga talunan kayo, eto para sa inyo. Ano na? Iyak na. Ngayon yung depensahan si Sara.
Sabi nyo nga, subukan yung galawin si Sara, magkakaalaman. O, may nagawa ba kayo? Puro kayo salita, mga inutil naman. Gobyernong ibang bansa sa Yolanda. Asa na? Okay. Tapos sasabihin nila ngayon, kurap, bongbong. Bongbong silent yan. Si Sara naman mismo yung nagsabi. Si BBM, mabait yan. Hindi yan kurap. I love you, BBM. I love you, BBM. Ano ba sinabi yan ni Sara? Oo, diba? May I love you pa. O at least nanggaling kay Sara yan, ha? Na hindi kurakot ang ating mahal ng Pangulo. Tuloy natin. I love you, BBM. Yan, gagawa yan. Hindi yan na nagsasabi. Makikita mo na lang, may lalabas, biglang gumagawa yan. Sino ba unang-unang dumamay sa Yolanda? Di ba, Bongbong? Yes, sir. Yes. Ngayon, kiniklaim ni Lenny, walang ginagawa, nauuna. Yes. Tingnan niya muna yung ginawa niya. At least, ngayon, ang mga Dilawan at ang mga Marcos supporters nagkakaisa po. 'Di ba? Nagkakaisa. Kasi hindi naman po susuporta yung mga Dilawan, mga Pinklawan kung pangit ang pamamahala ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Nakita nila maganda kaya sumusuporta sila. Kaya humanda kayo mga dutae kayo. Ha? Talagang may kalalagyan kayo. Yung Sara nyo nga ngayon, nagmamakaawa na mamaya pag-uusapan natin yung impeachment kay Sara. Doon sa lugar niya, yung dike, wala pang ilang taon nasira. Project niya yun. Kaya wag nilang sasabihin kurap. Kaya wag nilang, alam mo ba, lahat ng politician is kurap. Yes, sir. Yes, sir. Politics, alam mo kung anong politics? Is the business. Kahit sa ibang bansa. Katulad ng mga Duterte, hindi naman yan mayaman. 'Di ba? Kaya sila naging mayor or naging presidente kasi gusto nilang mangurakot. Pero yung mga Marcos, bakit sila mangungurakot? Mayaman na yan. 'Di ba? Kaya kung akong tatanungin, anong ibubuto mo? Mahirap o mayaman? Mayaman po ang ibubuto ko. Ha? Kasi pag mahirap yung ibubuto mo, magpapayaman pa yan. Magnanakaw ng magnanakaw yan. At magaling magkunyari na siya ay mahirap. 'Di ba? Pakita lang yan ng picture, selfie lang doon. O di kaya may inutusan siyang staff. O picturean mo ako, ha. Karina, shoutout po, ha. Picturean mo ako, kunyari kumakain ako ng fishbowl, ha. Tapos ikakalat nila sa social media. Para magmukhang mahirap. Eto, nandyan ka na nga. Presidente ka na. Or vice president ka na. Tapos, ipapamuka mo na mahirap ka dahil kumakain ka ng fishbowl at normal lang yung kasuotan mo, simple lang. Tingnan mo nga. Yung sarili mo, hindi mo matulungan. Nagmukha kang dugyot dyan. 'Di ba? Sarili mo na lang, hindi mo mapaangat o matulungan. Bansa pa kaya? KO! 'Di ba? Sarili mo na lang, hindi mo maayos-ayos. Bansa pa kaya? Anong ipapakain mo sa mga Pilipino? Pag ikaw naging presidente, fishbowl? KO! Fishbowl ipapakain mo? Anong ibibigay mong trabaho? Yung magtinda ng fishbowl? Hindi naman po masamang magtinda ng fishbowl, pero yung kaplastikan, hindi maganda yan. 'Di ba? Nagpa-plastic gagawin natin dyan. Tuloy natin. Bansa talagang ang korupsyon, hindi nawawala yan. May nag-comment dito. Gago! 32 million yung bumuto sa bumuto, VP Sara. Yes! Isa ako dun sa bumuto. Na pinagsisihan ko. Press 1, yung mga bumuto kay Sara Duterte na nagsisi. Kasama tayo dun sa 32 million na yun. Pero pinagsisihan namin yun. Press 1. Yung bumuto kay Sara Duterte na nagsisi. Kasi 32 million daw
Oh, kita mo yan, yung mga nag-press 1 dyan? Ha? Sila yung mga nagsisi na bakit nila binuto si Sara Duterte. Kasi ang mga yan, supporter yan ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Supporter yan. Pero nagsisi sila ngayon. Kasi kung hindi naman dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, wala naman yan si Sara eh. Ano, bangag talaga ito nag-comment eh. Ano Joseph, ano Joseph? Joseph na lang, pangit ng pangalan mo. Ano Joseph? Anyari? Kita mo yan, puro mga Marcos, yung bumuto kay Sara. Tapos sasabihin mo, iyayabang mo yung 32 million. Eh, kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Bubo ka. Sa atin na lang eh. Kurap lahat. Si Ramos, anong ginawa? Bininta lahat. Actually, ang Ramos at ang late grandmother ko is mag-second cousin. Okay. Alam ko, pero galit ako kay Ramos. Bakit ka mo? Binenta niya lahat. Ngayon, ano nakikinabang? Kung hindi niya binenta PNOC, kung hindi niya binenta GBC, Maynila, lahat binenta nila. Ano na ngayon ang nangyari sa Pilipinas? May nagawa ba sila? Magising na sila. Kaya ito, panawagan ko sa mga Pilipino, mga kapwa ko, unang-unang nandiyan sa Pilipinas. Gawin nyo ang tama, iboto nyo kung sino. Tignan nyo yung ginawa, hindi yung corruption. Ma'am Karina, shoutout po ha. Alin, kung wala si Marcos, walang San Juanico. Wag kayong dumaan sa San Juanico Bridge. Mga dutae, ba't dumadaan kayo dyan? Ha? Yang San Juanico Bridge, wag kayong dadaan dyan. Baka mamaya padaan-daan kayo dyan. Sipain ko kayo pababa. Mga Duterte, nung naging presidente si Digong, may naitayo ba si Digong? Meron po. HOGC. Inuna po yung mga kulto. Diba? Mga kulto po ang inuna kumpara sa mga Pilipino. Ay, wag kalimutan mag-like sa ating live ngayon. 591 likes. Maraming salamat po. Kibuloy sasambahin, chuchupain ang kibuloy. Teka, ano bang kanta yun? Ano yung nabuo kong kanta? Ha? Wag magagalit mga inutil na mga kulto ha. Ha? Chupain nyo ang kibuloy na titigang sa kulungan. Oy, advertise lang yun ha. Baka seryosuhin nyo ha. Pasensya na, naisingit lang natin. Napag-usapan kasi kung ano yung nagawa ni Digong. Siyempre, KOGC. Bridge, walang NLEX, walang SLEX, walang NLEX, walang SLEX kung walang Marcos. Klaro yan ha. Ay. NIA, paliparan. Walang walang paliparan kung walang Marcos. 'Di ba? Alangan namang meron din pala kung wala palang Marcos, halimbawa lang walang Marcos sa ating bansa. Walang Marcos Senior, walang Junior, halimbawa lang wala sila. Magkakaroon din po tayo ng paliparan. Kasi alam nyo kung bakit? Si Digong po, kaya niyang magpagawa ng paliparan. Mag-floating tayo. Wala mang paliparan. May ano naman, may floating naman. Diba? Gusto ko high. Gusto ko kasi ma'am high. Parang nasa ano ka, heaven. Yung paliparan natin dyan, ano lang naman yan, mababaw lang yun eh. Lilipad tayo, mababaw lang. Pero pag si Digong, hanggang heaven yan. Diba? At least, high ka. Diba?
Parang busis na ni Doraemon. Sino? Sino po? Whipping Squad ang Elita, shoutout po ha. Pintanel ba yan? Yes! Pintanel! Marcos Highway. Walang Maharlika Highway. Kaya yan ang tingnan nyo. Huwag nyo tingnan yung mga sinasabing pagnanakaw. At yung mga sumisigaw ng martial law. Bata pa kayo. Hindi nyo pa na inabot ang martial law. Mas maganda ang martial law dahil anytime makakapaglakad ka nang hindi ka nagdududa. Wala. Kaya nila kinukontra yung martial law kasi sila palaging gumagawa ng mga illegal, kasalanan, 'di ba? Ginagawa nila yan eh. Kaya ayaw nila sa martial law kasi masisita sila. Mapupusasan sila. Pero kung ikaw ay hindi lumalabag sa batas, kahit ako hindi ko naabutan yung martial law, pero mag-research ka lang, maiintindihan mo yung martial law. Kung hindi ka lumalabag sa batas, napakaganda ng martial law. Safe ka. 'Di ba? Wala kang takot na ma-hold up ka o ma-rape ka. Yan lang. Mr. Charles, fan page. Pabukakain mo yung anak mo, ialay mo doon kay Kibulok, ipakantot mo. Kasi, ang mga galit sa Marcos ay mga bangag, mga adik, mga floating. Para klaro ha. Ang galit sa Marcos ay totoong bangag at mga manyakis. Yan yung klaro. Masasabi ko, magising nga kayong mga Pilipino. Magising na tayo. Ibalik na natin yung tama. Huwag na tayong pakain doon sa mga dilawan. Shoutout kay Arnold Lopez Sa mga oligarchs. Suzette Ballestero, salamat po sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. Ano yung nangyayari sa atin ngayon? May gising na kayo. Yun lang. Salamat. May idadagdag si Kabayan at may gusto lang siyang iparating. Sige sir, mag-share na kay sir. Alam nyo ba kung bakit ayaw nilang manalo ang Marcos? Kasi takot sila, lalong-lalo ang US, na pag ginawa ni Marcos, ni Bongbong itong video po na to 2 years ago, pero pakinggan po natin. Marcos, para mas sinuloy niya. Para mas lalo po nating maintindihan. Yung Asian currency, mawawala ng saysay ang dollar, ang langis. Dahil mas mahal ang gold kaysa sa langis at dollar. Marcos loves Franz Castro. Ano ngayon? At least, si Marcos, hindi niya love yung mga Duterte. Kung si Franz Castro love niya, kung yun yung tingin nyo, ano ngayon? Yun yung tingin nyo di ano ngayon? Bakit? Nagsiselos kayo? Dapat kayo yung nilalab. Bakit si Franz Castro? Amoy tae kasi kayo Tapos, hindi lang kayo amoy tae. Alam nyo kung ano pang amoy sa inyo? Amoy kilikili. NPE yan, tulad mo. Oo! Ako? Sabi mo NPE? Totoo yan. Anong meaning ng NPE? No permanent address. Kasi minsan, nandun ako sa kabilang bayan. Minsan, nandito ako sa kabila. Yun yung tinatawag na NPA. No permanent address. Ano pa? Meron pa ba dyan? May mga comment pa ba? Lahat ng comment nyo mababasag lang dito. Kasi kayo, mga bobo kayo. Galamok. Buti pa nga yung lamok, may utak Kayo, meron ba? Pambihira naman tagalin na nga natin to. May kiye-kiye. Sige, proceed na tayo dito. Salamat po sa 700 likes natin dyan. Amerika, wala naman silang gold reserve Meron sila yung Federal Darnie, shoutout po. Reserve. Ano yung Federal Reserve? Papel lang yan. Walang kwenta yan. Alam niyo ba, hinutot na nga ng Amerika to isa pa to sa ayaw maging maupo si Marcos, si Bongbong. Kasi pag binuksan natin ang mga minerals natin, yung nakapaligid mula doon sa
Mindanao, paakyat ng Luzon, mas mahal pa sa gasolina. Natatandaan ko, sinabi ng lolo ko, darating ang panahon. Digong love si Jinping. Kung siya lang siya, sabi ni Digong, buang maning tauhanan ni pataka ragyaw-yaw. Sabi pala ni si Jinping, wala daw kwenta si Digong. Kaya lang daw dumidikit yung China kay Digong kasi may habol sa Pilipinas. Ang nakala ni Digong, hinahangaan siya ng China. Yun pala, ang habol ng mga Chinese ay sakupin yung Pilipinas. At least in-translate ko KO! Ang lupa magiging tubig, ang tubig magiging lupa. Dumating na yan, di ba? Ito pa isa. Sinasabi ng lolo ko nung araw, ang pinakamayaman sa buong mundo at nasaan ang pusod ng langis is nasa Pilipinas. Totoo, nangyayari na. Nakikita na natin, di ba? Pumunta kayo ng Mindanao, magukay lang kayo ng kapiraso, may lumalabas, methane gas. Saan pa? Pati sa Ilocos, parte ng Ilocos, parte ng Cagayan, magukay kayo, may lumalabas, methane gas. Kaya, totoo ang sinasabi ng mga matatanda, totoo ang sinabi ng lolo ko na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong mundo at nasa atin ang puso. Kaya sila takot na manalo si Bongbong kasi si Bongbong itutuloy lahat ng project ng tatay niya. Ngayon ba yung ginagawa ng mga... Sa totoo lang, ang 6 years, kulang pa po yan No? Oo, bitin para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang ginagawa ng Pangulo ngayon parang nagtatanim pa lang 'Di ba? Siyempre hindi naman agad 'yan. Bubunga, 'di ba? So para sa akin yung 6 years na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kulang na kulang pa po 'yan, no? Sana kung sino man yung maging presidente sa susunod ay ituloy yung mga project na tinanim ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi makakabuti naman po sa lahat Hindi naman patayan yung ginagawa ng Pangulo natin, kundi para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, 'di ba? Duterte, yung mga blueprint na yan, bago pang mag-EDSA revolution, nakita ko na yan. Yung blueprint na yan dahil ang lolo ko is bodyguard ni Apo Lakay, tiga Shine Boy. Ang lolo niya ay bodyguard ni Marcos Sr. Klaro po yan siya ang apo. Colonel Amansi. Siya ang bodyguard, siya ang Shine Boy, siya lagi ang may hawak ng blueprint. Kaya nakita ko yung blueprint na yan. Kaya ako, naniniwala ako, nagaganda ang Pilipinas pag naupo ang isang Marcos dahil may babalik na sa atin ng kayamanan talaga na tinago ni Apo Lakay. Tama, tingnan nyo, Hindi ninakaw. Tinago? Totoo yan, hindi ninakaw. Kasi, tingnan nyo, kung, eto ang Pangulong Bongbong Marcos natin, nagtatrabaho ng maayos. Pero, tingnan nyo itong mga daddy shits. Kinaiinggitan po ang ating mahal na Pangulo. Kaya hinihila siya pababa. Kapag ikaw ay kinainggitan, ibig sabihin, magaling kang leader. Diba? Kasi nainggit sa'yo So magaling ka. Kasi hindi ka naman po kakainggitan kung hindi ka magaling. Hindi ka sisiraan kung hindi ka magaling. Tama, diba? Ay, 798 likes natin dyan like po kayo dyan para hindi tayo mag-floating saan ba galing yan? Di ba salute yan ng mga World War II karamihan dyan? Almost 1/4 yan. Pero ang karamihan dyan is pag-aari talaga ng Marcos. Dahil bata pa si Marcos, talagang gold ang binabayad. Eto, ang Pangulong Bongbong Marcos, nainggit ba sa mga Duterte? Hindi. Kasi hindi sila magaling. Diba? Nakialam ba sa bakbakan or bangayan ang Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po. Dahil hindi naman sila magaling. Sino ba sila para pag-aksayahan ng oras? Kasi hindi nga po sila magaling. Ang magaling lang dito ang ating mahal na Pangulo. Kaya nga pinag-iinitan
Anong binabayad sa mga sabi nila, kurakot daw po ang mga Marcos. Napakakurakot daw. Pero ito 'yun. Pero ang karamihan dyan is pag-aari talaga ng Marcos. Dahil bata pa si Marcos, talagang gold ang binabayad sa kanya, hindi peso. Abogado, magaling na abogado. Sinasabi Ah, ginto po ang binabayad kay Pangulong kay Marcos Sr. Oo. Ginto, hindi po peso, hindi po papel, gold. Ngayon, paano niyo sasabihin magnanakaw ang mga Marcos? 'Di ba? Benedict Camarisa, shoutout po. Paano niyo sasabihin magnanakaw? Noon pa mayayaman na ang mga Marcos, may pangalan na sila. Oo. Imagine yung 328 million na pa-birthday regalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinamigay nga lang, 'di ba? Oh. Kasi kung talagang kurakot ang ating mahal na Pangulo, ibubulsan niya 'yun, regalo niya 'yun eh. Regalo sa kanya 'yun eh. O akin na 'to, regalo sa akin 'to eh. Akin na. Wala, pinamigay lang ng Pangulo. Kasi mayaman na eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na bakit pa mangungurakot ang taong mayaman na? Nasa kanila na yung lahat. Pero kung ang ibubuto mo, katulad ni Marcolita, katulad ng mga Duterte, abay, magpapayaman pa yan pag nanalo yan. Walang pakialam yan sa mga Pilipino. Kunyari lang may paki kasi mag-i-eleksyon eh. Pero pag yan nanalo nakaupo, huyo kayo sa kanya. KO. ng lolo ko, kinukwento sa akin ng lolo ko, kinukwento ng tatay ko. Kaya naniniwala ko. Saan ako maniniwala? Sa bata o sa matanda na nagsasabi na maganda ang nangyari noong mga panahon, mga nakaraan, kaysa sa ngayon na nagsasabi sumisigaw. May hindi nyo nakita kung anong itsura ng martial law, kung anong mga gamit ng martial law. Kung paano dinadampot ang pulis, anong mga pulis ng mga tao. Tapos sisigaw kayo, martial law, masama, diktador. Tandaan po natin matatakot ka lang sa martial law kung meron kang mga illegal na ginagawa. Or, kasi kung may illegal kang ginagawa, masasagasaan yan eh. Pero tayo na wala namang ginagawang masama, namumuhay lang tayo ng maayos. 'Di ba? Wala. Kahit nga mag-martial law ngayon, masaya pa nga ako eh. Kahit ngayong araw na to mag-martial law. Papalakpakan ko pa yan. Mami Noa Maria, salamat po sa palike sa ating live ngayon Mamamatay tao. Pinasama lang kasi nila ang martial law. Lalo na yung mga kabataan noon. Pag narinig yung martial law, sasabihin agad, ay masama yan. Martial law eh. Kasi mali yung information na pinapasok sa utak nila. 'Di ba? Gumising tayo. Boto natin si Marcos. Mas maganda ang magiging buhay nyo. Baka kaming mga OFW kung nangyari yan eh. Uuwi na kami. Hayahay tayo. Titingalain tayo. Hindi tayo binabastos na. Yun lang ang masasabi ko. Sino nga yung OFW na papatayin, bibitayin? Kalimutan ko yun eh. Na hindi na save ni Aquino, hindi rin na save ni Digong. Si Digong nga, nagbigay pa ng go signal, patayin nyo na yan. Nagbigay ng go signal, pag ganun na daw yung Pilipino na yun, Pilipina na yun, 'di ba? Pero pagdating dito kay Pangulong Bongbong Marcos, na-save po yung buhay. Si Biloso ba yun? O 'di ba? Iuwi siya sa Pinas, pero ikukulong pa rin siya dito. Ikukulong pa rin dito. At least, hindi siya papatayin. 'Di ba? At least, hindi siya papatayin. Si Digong, anong ginawa doon kung si Biloso ba yan? Si Biloso ba? Basta yung babae yun. Babae. Sabi ni Digong, ganunin na daw, patayin na. Asan yung pagmamahal ni Digong sa mga OFW? Alam ko, yung babaeng yun, ano lang parang na-frame up lang yun eh. 'Di ba? Frame up, tapos pagbabayaran niya ngayon yung kasalanang hindi naman talaga niya ginawa. Yun yung kaibahan ni Digong at
ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Digong ayaw magtrabaho para matapos na yung problema, hindi na siya mahirapan, pag ganun na yung babae. Ay, Tol Banat Boy, shoutout sa iyo ha. Ayan, support po natin si Banat Boy mga pre. Subscribe po natin yan dahil isa po yan sa sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Ayan. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, ginawan po ng paraan para maiuwi lang dito. Diba? Kaya, sinong pipiliin nyo? Dutae o Pangulong Bongbong Marcos? Kaya kinakainggitan ang Pangulo kasi magaling. Frame up lang yun, pero, yun nga, pagbabayaran mo talaga, no? Frame up lang yun, pero tingnan nyo sino yung nagtatrabaho ng maayos. Si Digong tamad. Para hindi na humaba yung proseso, ganunin nyo na yan. Mahaba pa yung proseso, Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil magaling, nagtsatsaga siya. Diba? Yun yung may pagmamahal sa Pilipino, sa bansa. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga Pilipino katulad ko, tulad namin dito sa Saudi, magising na kayo. Salamat. So yun yung ito yung nagsalita dito sa hindi nakakaalam ito yung apo ng bodyguard ni Marcos Sr. noon. Okay, para klaro lang po sa lahat alam nyo na ngayon. Bakit ang Pangulong Bongbong Marcos palagi sinisiraan? Kasi pag siniraan ka, ibig sabihin, magaling ka. Diba? Ang Pangulong Bongbong Marcos, nanira ba sa mga Duterte? Hindi. Sino ba kahit ako hindi kita pag-aaksayahan ng oras. Ano bang mapapala ng Pangulo sa'yo? Hindi ka naman magaling. Diba? DJ Andy Boy Official, shoutout po so yun po yun. Kapag siniraan, magaling. Natural, sinisiraan mo Diba? Wala kang makitang butas sa kanya Kaya sisiraan mo na lang. Sisiraan mo. Siraan ko na lang tong tao na to kasi wala naman akong makitang butas dito na ikakasira niya Wala. Siraan ko na lang. Gawan ko na lang ng kwento. Diba? Yun. At gawain niya ng mga Duterteng mga bangag.